In Islam, the family is the cornerstone of society. It is within the family that we learn love, compassion, and the values that guide us throughout our lives. The bond between family members, especially between a mother and her child, is sacred and blessed by Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kapayapaan, biyaya at pagpapala ng Allah sumasa inyo. Sa kabila ng tagumpay na nakamit ni Carlos Yulo, isang batang Pilipinong manlalaro ng gymnastics sa Olympic 2024 na nagdala ng karangalan sa ating bansang Pilipinas. Nakakalungkot isipin mayroon siyang kinakaharap na alitan at ng kanyang sariling ina. Bilang isang Muslim na may bukas na kalooban para sa lahat, nararamdaman kong may tungkulin akong bigyang pansin ang isyong ito. Hindi bilang kritiko ni Yulo, kundi bilang pagmamalasakit sa kapwa at pagsusumikap na baka sakali maging kasangkapan upang magkaayos ang mag-ina sa kanilang dinanas na matinding pagsubok. Sa Islam, ang pamilya ay pundasyon ng lipunan. Sa loob ng pamilya, tayo ay natututo ng pagmamahal, pagmamalasakit, at mga pagpapahalagang naging gabay natin sa ating buong buhay. Ang ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya, lalo na ng ina at ng kanyang anak, ay sagrado at pinagpapala po ito ng Allah. Ang banal na Quran ay naglalaman ng maraming aral tungkol sa kahalagan ng pagkakaisa at pagbuklod-buklod ng pamilya. At ang mga tungkulin natin sa ating mga magulang, lalo na sa ating mga ina. Sa Surah Al-Isra, inutos ng Allah na ipakita natin ang kabaitan at respeto sa ating mga magulang. Talata mula sa Quran, Surah Al-Isra, chapter 17, verse 23. Ayon sa kahulugan nito, ito ang sinabi ng Allah. At inutos ng iyong Panginoon na huwag kang sumamba maliban sa Kanya at magpakita ng mabuting pakitungo sa mga magulang. Kung isa man sa kanila o pareho sa kanila ang umabot sa katandaan habang ikaw ay kasama nila. Huwag mong sabihin sa kanila ng kahit na at huwag silang itaboy, kundi magsalita ka sa kanila ng buong galang. Ang talatang ito ay nagpapaalaala sa atin na ang ating tungkulin sa ating mga magulang ay pangalawa sa ating tungkulin sa Allah. Tayo ay inutusan na ituring sila ng may pinakamataas na antas ng respeto at kabaitan, lalo na sa kanilang katandaan. Itunuro sa atin ni Prophet Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang napakalaking halaga ng isang ina sa Islam. Nang tanungin kung sino ang nararapat sa pinakamahusay na pakikitungo, sumagot ang propeta, ang iyong ina. Mula sa kahulugan ng hadith mula kay Sahih Bukhari. Isang lalaki ang lumapit sa propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, at nagsabi, O sugo ng Allah, sino ang mga tao ang pinakakarapat dapat sa aking mabuting pakikisama? Sabi ng propeta, ang iyong ina. Sinabi ng lalaki, pagkatapos, sino? Sinabi ng propeta, ang iyong ina. Nung panang lalaki, pagkatapos, sino? Sinabi ng propeta, ang iyong ina. Tinanong muli ng lalaki, pagkatapos, sino? Sinabi ng propeta, ang iyong ama. Ang hadis na ito ay nagpapakita ng natatanging katayuan ng mga ina sa Islam. Ang kanilang mga sakripisyo, pagmamahal, at pag-aaruga at pagkalinga ay dapat nating
parangalan sa lahat ng pagkakataon. Ngunit, kahit sa mga pinakamalapit na pamilya, maaring magkakaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan at hidwaan. Itinuro sa atin ng Islam ang kahalagahan ng pagpapanatili ng ugnayan sa pamilya at pagresolba ng mga alitan sa pamamagitan ng pagtitiis, pagbibigayan at pagpapatawad sa isa't isa. Ito ang sinabi ng Allah sa Quran, Surah As-Surah, chapter 42, verse 43. Mula sa kahulugan nito, ito ang sinabi ng Allah. At sino man ang matitiyaga at nagpapatawad, tunay na ito ay kabilang sa mga bagay na nararapat na pagtibayin. Ang pagtitiis at pagpapatawad ay isang kabutihang loob na nagdudulot ng mas matatag na pundasyon ng pamilya. Sa mga oras ng alitan, tayo ay hinihikayat na maging matyaga, magpatawad at maghanap ng kapayapaan sa loob ng ating mga pamilya. Wala naman talagang perfectong pamilya sa totoo lang. Lahat tayo ay may kanya-kanyang issue sa ating mga sariling pamilya. Ayusin lang natin ito. Binibigyan din ni Prophet Muhammad, peace be upon him, ang kahalagahan ng pagpapanatili ng ugnayan sa pamilya. Ang pagsira ng ugnayan na ito ay itinuturing na isang malaking kasalanan sa Islam. Sa kahulugan ng isang hadith mula sa Sahih al-Bukhari, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man pumutol sa ugnayan ng pamilya ay hindi makakapasok ng paraiso. Ang hadith na ito ay nagbibigay ng makapangyarihang paalaala sa atin lahat sa kahalagahan ng relasyon sa pamilya. Sa Islam, ang relasyon sa pagitan ng mga magulang at anak ay batay sa kapwa, pagmamahal, respeto at sinsirong awa o habag. Inuutos ng Allah na maging maamo at mahabagin tayo sa ating mga magulang. Sinabi ng Allah sa Quran, Surah Luqman, chapter 31, verse 14, mula sa kahulugan nito. At aming itinagubilin sa tao na maging mabuti sa kanyang mga magulang. Dinala siya ng kanyang ina nang may kahinaan at paghihirap sa ibabaw ng kahinaan at paghihirap. At sa kanyang pag-aalaga ay 2.5 taon. Kaya magpasalamat ka sa akin at sa iyong mga magulang. Sa akin ang huling hantungan. Ang talatang ito ay nagpapaalaala sa atin ng mga sakripisyo ng ating mga magulang, lalo na ng ating mga ina para sa atin. Tungkulin natin ipakita ang pagpapasalamat, alagaan sila at tratuhin sila ng may pinakamataas na pagpapahalaga at buong kababaang loob na nararapat sa kanila. Talata mula sa Quran, Surah Al-Ankabut, chapter 23, verse 8 ng Banal na Quran. At aming itinagubilin sa tao ang kabutihan sa mga magulang. Ang kabutihan sa ating mga magulang ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang paraan upang makamtan ang kagalakan at pagpapala ng Allah sa pamamagitan ng ating mga ugnayan sa pamilya. Nakakahanap tayo ng lakas, kapayapaan at kasiyahan sa buhay na ito hanggang sa kabilang buhay. Sa pagtatapos, ipagdasal natin ang lahat ng pamilya, lalo na ang mga dumaranas ng ganitong pagsubok. Ang pamilyang may pananampalataya ay isang biyaya mula sa Allah. Naway ang mensaheng ito ay magsilbing gabay, hindi lamang para kina Carlos Yulo at sa kanyang ina, na si Angelica Yulo, kundi para sa atin lahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumainyo nawa ang kapayapaan, pagpapala at biyaya ng Allah. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.